Sa lahat ng mga OFW solo parents, ito na po yung inaantay nyong computation. So, kukumputin ko po para sa mga OFW. Doon sa video ko kahapon, napanood nyo to, yung sobrang haba, hindi nyo naintindihan masyado kasi halo-halo na. Ngayong video na ito, itong pinakikita ko sa inyo is para sa mga OFW solo parents. Ipapaliwanag ko po sa inyo, kukumputin natin yung sahod mo kung talagang pasok at qualified ka dito mag-avail ng solo parents program. Sige, panoorin muna natin tong video. Short lang to, short clip para mas maintindihan pa natin. Okay, and then tutuusin natin ang sahod mo, so, sa sahod natin kung pasok tayo sa kanilang programa. Okay, sige. Letter H, asawa or kamag-anak ng low or semi-skilled na OFW na may isang taon na sa abroad. Ang aplikante ng solo parent ay hindi dapat kumikita ng mahigit sa 250,000 kada taon. In other words, kung ikaw ay may asawang OFW na low-skilled or semi-skilled lang at below 250,000 ng income, ikaw ay pwedeng i-consider na solo parent, lalo na kung yung asawa mo ay isang taon na sa abroad. Sige, ulitin natin ha, para mas baka yung iba dyan hindi pa naintindihan. Okay, 30 seconds lang naman to. Isa pa. Letter H, asawa or kamag-anak ng low or semi-skilled na OFW na may isang taon na sa abroad. Ang aplikante ng solo parent ay hindi dapat kumikita ng mahigit sa 250,000 kada taon. In other words, kung ikaw ay may asawang OFW na low-skilled or semi-skilled lang at below 250,000 ng income, ikaw ay pwedeng i-consider na solo parent, lalo na kung yung asawa mo ay isang taon na sa abroad. Ayan, sige, kukumputin natin. Bago yun, narinig nyo yun, no? Hindi porket solo parents, nag-iisa ka. Kaya nga sinabing solo eh. Pero kino-consider nila ang solo parents kahit may asawa ka. So paano yun? Meron kang asawa, okay? Lalaki, nandito sa abroad. Ikaw, nasa Pilipinas, okay? Pag ang asawa mo is below 250, ito questionable sa akin tong yung ano yung 250,000 eh. Hindi ko alam kung makapag-avail pa tayo nito. Okay? Hindi yung 250,000 in just 1 year. Okay? So ito po yung computation natin kasi medyo tagilid yung computation na binibigay nila eh. Bakit ganon? Bakit ganon, ma'am? Ayan, parang ayaw nyo ibigay sa mga OFW. Okay, tuusin natin. Di ba? Sabi ni Congressman Bernadette Herrera, okay, ito yung OWA program natin. Okay, sige. Compute natin. Sabi nila, 250,000 sa loob ng isang taon. Dapat hindi ka tataas. Sabi pa nga, below. Okay, sinabi pa nga, below 250,000 in just 1 year. Okay, ngayon, sa isang taon is merong 12 months. I-divide natin sa 12 months. Ganun po yung computation. So, ilagay na lang natin 250,000 pesos na. I-divide natin sa loob ng 12 months kasi isang taon yon. So papasok siya dito sa isang buwan mong sahod para ma-considered kang pasok ka dito sa solo parents is 20,833 pesos. 250 pa yun ha. Ibig sabihin, pag ang sahod ko dito sa Saudi, okay, ikaw, kasambahay, ang sahod mo 20,800, pasok ka as solo parents. Okay? Solo parents, ma-avail mo yon. Ito yung tanong ko sa inyo. Ngayon, i-convert natin sa real yung 20,833. Okay? Sige. Ito, na-compute ko siya. Oh. Okay? Tingnan natin. So, 20,800. Okay? Ang tanong ko sa inyo, ang pinakabababang sahod dito sa Saudi, first, ano pa lang yung starting nyo is 1,500 real. Di ba tama? 1,500 real. Compute natin sa isang buwan natin. May sahod kang 1,500 real. Ang conversion ngayon sa real, ilagay natin sa 15 kasi bumaba na nga siya, 14.6, di ba? Ilagay natin sa 15. I-times natin sa 15. So, ang magiging sahod mo sa isang buwan is 22,500 pesos. Nagets, no? Okay? 1,500 real. Okay, Saudi lang guys ang computation ko para mas madali. Kayo na lang po kung saan kayo sa Kuwait, ano man yung computation, gayahin nyo lang itong sa akin. So, basta ang mahalaga, 20,800 sa isang buwan. Bahala na kayo mag-convert. Itong sinampol ko is Real, Saudi. So, ang sahod mo ay 1,500, multiply mo sa 15
15 real, okay? Kasi ang 1 real is 15 pesos. Lagay natin. So, ang sahod mo dyan is 22,500. So, hindi ka pasok. Kasi ang hinahanap, 20,000. Pero sabihin natin, 14 na lang, 14. Kasi nga, ang palitan niya nasa 14.6. Ano lang, para lang may computation tayo. Sabihin natin, ang palitan ng isang real is 14 pesos. So, papasok pa rin siya ng 21,000 pesos. 14 na yun ha, binabaan ko yung palitan na much more pa pag tumaas pa. Lalong di ka pasok. So, ibig sabihin, 21,000 ang monthly mo. Okay? Sa loob na isang buwan, kung ang sahod mo is 1.5 real. Nagets nyo? Okay? Kung ang sahod mo ay 1.5 real, okay? Kahit kasambahay ka man, basta 1,500 real, sa loob na isang buwan, ang palitan is 14. Ha? 14. Compute nyo, is 21,000. E paano kung ang palitan is 14.6 pa? So, papasok siya ng 21,900. Diba? Diba yung computation ko kanina is 20,800 lang. Pwede ka makapag-avail ng solo parent program. So, ibig sabihin, hindi ka pasok. Imagine mo, ba't ganun? Ang computation nila. So, dapat ang ginawa nila, instead, 250,000, dapat ang ginawa nila sa loob na isang taon, dapat 300,000. Di ba? O, divide sa 12, 25,000 na sahod mo, dapat pababa, yun lang yun. Nagets nyo? Di ba? Nagets nyo? Mata. Di ba? Dapat 25,000 para yung sahod natin, nagets nyo ba? Dapat ang ginawa nila, 300,000 per month. Para sa loob na isang buwan, ang sahod is 25,000. Doon pasok tayo. Kasi kahit sabihin mong 1.5 ka, okay, ang palitan is 15, okay? Yan. Di ba? O 1.5, o palitan siya ng 15 real, 22,000, pasok ka pa rin. Di ba? Kahit sabihin mong 1.6 ka, o times 15, o 24,000, pasok ka pa rin. Di ba? Pero ang ginawa nilang computation is 20,000 lang. So, ibig sabihin, sumubura ka ng 200, 300. Baka i-consider na lang nila yon. Imagine mo, bakit ganun yung computation nila? Di ba? Masyadong mababa. Wala namang sahod masyado dito ng 20,800. Karamihan dito nasa 21,000, 22,000. Di ba? Depende na yan sa conversion. Kung bumaba ng 13 real yung palitan, ay pasok tayo. Eh, ayaw naman natin yung 13 real. Lugi naman tayo. Kaya nga gusto natin pataas eh. Di ba? Eh, paano kung tumas yung real? Di lalong dito pasok. Mababa masyado yung 20,800 para makapasok tayo sa solo parent program. Dapat taasan nila. So, at least nagkaroon po kayo ng idea. Baka magkakaroon ng update regarding dito. Baka syempre hindi pa naman masyado to na-implement ata, baka next year pa. So ayun ko lang, hindi ko pa i-update ko na lang po kayo sa next video ko para ma-clear pa natin, para mas maintindihan pa natin sa mga OFW. Okay? Kasi malaking tulong po to sa mga kapwa nating OFW solo parents. Pero naintindihan nyo kanina, hindi ibig sabihin nag-iisa ka lang. Kahit yung asawa mo, kung below 250,000, pasok pa rin as a solo parents. Okay? Pero kung nag-iisa ka, ganun pa rin. Ganun din naman. Okay? So, i-update ko po kayo regarding naman dito, I-update ko kayo regarding dito sa solo parent program, lalo na sa mga kapwa ko ring OFW. Kahit lalaki, pwede pasok dito yung mga lalaki, hindi lang mga babae. Yan. So, I hope may natutunan. Nagkaroon po kayo ng idea. Ayan, at least may mga congressman na talagang gusto rin magkaroon tayo ng mga benepisyo while nandito tayo sa abroad para pag-uwi, di ba? Na meron tayong makukuha, di ba? So, gusto ko nga magkaroon ng OFW pension eh. I hope nagkaroon na po kayo ng idea, no? So, maraming salamat mga idol. I hope nakatulong po ako. Daming I hope Ayan. So, naman guys, favor naman para sa mga update ko about OFW, paki-subscribe naman yung aking YouTube channel. Ayan, gusto ko makaabot ng 500 subscriber. Just one click lang naman, okay? Favor lang naman. So, ganun lang, magtulungan lang po tayo. Okay, see you my next video. So, abangan nyo po yung update ko dito, ha? Abangan nyo lang dito sa aking, itong account na ito or dun sa aking YouTube. Okay? See you my next video. God bless and bye-bye.